reservation. You're not looking for perfection. There's no need in me pretending. I'll give you everything. I'll give you everything. You deserve my full attention. Nothing less than my devotion. Oh, speak to me and I will listen. I'll give you everything. I'll give you everything. Lift it up. Oh, 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 you can have my heart. Yes, you can. Oh, 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 you can. You can. The Lord of my emotions, set me free from selfish motives, and search me till there's nothing hidden, and I'll give you everything. Yes, I'll give you everything. Sing, oh, oh, you can have my heart. You can have my heart. I belong to you. Oh, you can have my heart. Every part. Sing it again. Oh, you can have my heart. It belongs to you anywhere. Yeah, you can. Oh yeah, oh yeah. My heart is yours forever. Yes, I did. My heart is yours forever. Yes, it is. My heart is yours. My heart, my mind, my soul. My heart is yours forever. My emotions are yours, yeah. My heart is yours forever. All my dreams are yours, yeah. My heart is yours forever. All of my plans are yours. My heart is yours forever. Yeah, yeah. if you want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. Yeah, you got it. If you want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. Hey, you got it. If you want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my yes, you got it. You got it. You got it. If you want my oh, you got it. You got it. Oh, you can have my heart. Oh yeah, you can have my heart. You can, yeah. You can, you can. Isang mapagpalang umaga sa inyo mga kapatid. Tayo po muli nawa ay magpasalamat sa Panginoon sa panibagong umaga, araw na tayo ay muling ang ginising. Salamat sa Panginoon sa bagong pagkakataon na masilayang muli ang iyong mga nilikha at patuloy pa namin makamtan ang iyong mga plano sa bawat isa sa amin. Ako po ang inyong kapatid na si Claire. Ako naman po si Dan.
Mga kapatid, marahil ilan po sa atin ay pagod na sa patuloy nating dinaranas na pandemya na dumagdag pa po sa ating pang-araw-araw na problema. Isa din po ba kayo sa mga nakaranas ng no work, no pay ngayong pandemya? God is faithful. Ang Diyos ay tapat. Ayon nga po sa libro ng Hebreo 10:23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Sa katunayan nga po, sinubok din kami ng Panginoon nitong nakaraang pandemya nang pansamantalang matigil ang trabaho nila Dan at magkasakit naman po ang aming anak na si Kix. Ngunit, imbis na magduda at questionin ang kakayahan ng ating Panginoon, ay mas pinili po namin kumapit sa kanyang mga pangako at magdasal pa. Patuloy siyang gumamit ng instrumento upang kami ay tulungan at gabayan. Kay buti ng Panginoon. Ngayon po, ay bumalik na sa operasyon ang trabaho nila Dan at gumaling na po ng tuluyan ng aking anak sa pangalan ni Jesus. Hindi pa doon natapos ang plano ng Panginoon. Nung nakaraan ay nagkasakit ang pamangkin ni Claire, kagaya na naging sakit ni Kix. Masasabi namin na ginamit ng Panginoon ang naranasan namin. Ibinahagi namin lahat ng ginawa naming paraan upang makatulong sa bata. Ibinahagi namin na patuloy lamang itaas ang lahat sa Panginoon at patuloy na magtiwala. Ang Panginoon ay patuloy tayong gagamitin upang maging daluyan ng kanyang kaluwalhatian. Tayo naway patuloy na magtiwala lamang sa Kanya. Ang Panginoon ay tunay na tapat at maaasahan, kaya ihanda na po natin ang ating puso at isipan sa presensya ng Panginoon. Come on, Words of Life. Let us worship our awesome, our wonderful God. Indeed, there's nothing that our God can do. Amen. Come on, somebody give him some praise. Hallelujah. Let's sing. Just one word, you calm the storm that surrounds me. Just one word, the darkness has to retreat. Just one touch, I feel the presence of heaven. Just one touch, my eyes were open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that a God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that a God can't do. And just one word, you heal what's broken inside me. And just one word, and you revive every dream. Just one touch, I feel the power of heaven. Oh, just one touch, my eyes were open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that a God can't do. There's not a mountain that He can't move. Or praise the name that makes a way. There's nothing that a God can't do. There's nothing that a God can't do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that a God can't do. Yes, Lord. We will continue to believe, oh God, for greater things. And amen. Amen. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise. Let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise. Let all agree. There's
There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power. There's nothing that a God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that a God can do. There's nothing that a God can do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that a God can do. Good morning, church! We are so excited this morning that we are here once again to give praise to the Lord. All glory, we give it back to you, Jesus. Hallelujah. Come on! Yeah! Arise, my soul, remember this. He took my sin and He buried it. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Come on! Woo! Everybody! I won't boast, but in the cross that saved my soul. All else is lost. The green of fear has no hold on me. So where, oh death, where is your sting? No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Put your hands together, lift them up, yeah. Oh yeah, oh. Here we go. All of this for your glory. This is our song this morning. All of this for your glory. All of this for your glory. Yeah. All of this for your glory. Shout to the Lord, say, and all of this for your glory. And all of this for your glory. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Woo! Everybody praise the Lord. Make a joyful noise.
back to you, Lord Jesus. Hallelujah. We thank you, Abba Father, for this day, Panginoon. We thank you for your amazing grace. We worship you. All these pieces, broken, scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Oh, I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life.
the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom come, and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. So come on, church, let us continue to praise the Lord, our King of Kings. He died, but after 3 days He rose again, and now He reigns forevermore. Our Jesus is alive. So come on, church, let us worship Him. Shout the name of Jesus! Oh! I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree.
his body bound and drenched in tears. They laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, oh, and oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Come on! And on the third at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar, for Christ the King. Oh, 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 praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. In robes of white, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Yeah. Come on, let's worship the Lord. Lift your holy hands to God. Give him glory. Somebody praise the Lord. Somebody worship God. Lift your voice wherever you are. Lift up your voice. Sing praise to the Lord. Yeah. We have come to praise your name. We have come to glorify your name. So Father, prepare us this morning, O God. Prepare our hearts, O Lord. We are now ready to receive your words of life, O God. Speak to us, O Lord. Speak to your children. Bless our pastor who is about to share
the words of life. Anoint him, O Lord God. We give you all glory and praise in Jesus' mighty name. Come on, everybody, all blessed people, children of God, shout, Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Maraming salamat po sa lahat po ng nagising ng napakaaga. Ngayong araw po ng linggo, tayo po ay magkakasama-samang muli. Kung ikaw man ay galing pa o nanunood mula pa sa ibang bansa, welcome po. Welcome home po sa inyong lahat at sa lahat po ng kapatiran mula dito po sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, ikaw ay welcome sa ating pong gawain. No? Binabati ko po ang ating mga kapatid na nagmumula pa sa Makati, sa pamilya po ni Ralph Cabarloc, no? At sa mga kaibigan po natin nanunood sa Pampanga at Bulacan. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Ganon din po sa mga kapatiran po natin sa Antipolo, San Mateo, sa Cavite, sa Taguig, Cubao, San Juan, saan man, Caloocan, saan ka mang galing, no? Welcome po. Mga taga-Tandang Sora, mga kapatid po natin sa Luzon Church, good morning po sa inyong lahat. Hindi ko man nabanggit lahat ng lugar na nasaan kayo ngayon, pero ikaw ay welcome. So, halina po. Ihanda na po natin ang ating mga puso at tayo po ay makinig sa salita po ng Panginoon. Sino po ang handa ng mapagpala sa Panginoon? Sino po ang gustong magkaroon ng kalayaan? Sino po ang gustong ang araw na ito ay maging mabuti, ang araw na ito ay maging mapayapa, at ang araw na ito ay maging mapagpala? Itaas mo ang kamay mo, sumigaw ka ng malakas na Amen! Hallelujah! Hallelujah! Ang nais ko po ngayong umaga ay hindi lang po kayo manood, makinig. I want you also to interact, no? Gusto ko rin ay mag-respond kayo, no? Sa gawain ito at maging sa pinapanood nyo ngayong umaga. At gusto ko po, pagka gusto nyo magsabi ng malakas na amen, malaya po kayo, sumigaw kayo ng amen o pumalakpak. Nasa inyo po yan, no? Ibigay po natin ang ating pagsamba sa Panginoon ng malayang malaya. Amen? Tayo po muna ay manalangin sa umagang ito. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba at dumudulog po kami sa inyo. Itinataas namin ang gawain ito, Panginoon. Lord, mangusap po kayo sa bawat puso na nakikinig, O Diyos. At Lord, gabayan niyo po ang iyong lingkod na maibahagi ko ang iyong buhay na salita sa aking mga kapatid. Panginoon, nawa ang araw na ito ay matagumpay. Lord, maghari po kayo. Mangyari nawa ang nais mo lamang sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Let there be salvation this morning. Let today be a day of salvation, O God. Lord, dalangin namin na maraming kaluluwa ang tatanggap po sa inyo, ang makakakilala sa inyo ngayong umagang ito. Salamat po sa mga kamag-anak, kaibigan at mga tao sa paligid po namin. Lord, salamat din po sa mga nagkakaroon po ngayon ng watch party, ika nga, Lord, sa lahat po ng sulok ng Pilipinas at ng buong mundong ito. Lord, pagpalain niyo po lahat na nakakarinig ng inyong buhay na salita. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Well, gusto ko lang po bigyan ng konting background. Last Sunday po, pinag-usapan po natin yung pong usapin po na I will build you up. Si Lord po nagsasabi noon that God is building us up. Tayo po ang simbahan, sabi niya, upon this rock I will build my church. At naniniwala po ako, mapanggang sa ngayon at hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, God is building us up. He is working in us. He is working sa ating pong kaibuturan. Meron siyang ginagawa. Kumikilos po ang Diyos. Marahil ang ibang tao naiisip, nasaan ang Diyos ngayon sa panahon na ito? Nasaan? May ginagawa po ba ang Diyos sa mga panahon na ito? Kumikilos ba? Natutulog ba ang Diyos? No? Well, yan ang mga katanungan ng iba. Pero ang kasagutan po dyan, ang sagot po dyan, ang Diyos po ay hindi po natutulog. Siya po ay kumikilos, siya po ay may ginagawa. Maging sa mga panahong ito ng pandemic, may ginagawa ang Diyos. Hindi lang po sa panahong ito, kundi sa mga susunod pang araw, may ginagawang Diyos sa buhay mo, kapatid. Makinig ka ngayon sa kanyang salita, pagpalain ka nawa ng Panginoon. God is building us up. Amen?
Is that a good news? Amen. That is a good news because naniniwala po ako, hindi titigil ang Diyos hanggat hindi nangyayari ang kanyang purpose, ang kanyang hangarin sa buhay mo. Ano man ang iyong kinaharap ngayon, lahat ng ito, may ginagawa ang Diyos. Amen? Kaya nga po, gustong-gusto kong yung verse po na gagamitin po natin ngayon ay nasa Romans chapter 8 verse 28 NASB version. And sabi po doon, and we know that God causes all things to work together. Sabi niyo po, together. To work together for good, not for worse, not for destruction, to those who love God. So kung mahal mo ang Panginoon, kung ikaw ay nasa Panginoon, kung ang Panginoon ay nasa iyo, ang pag-ibig niya ay nasa iyo. Sabi niya, I will cause all things to work together for your good. Sabi niyo po, all things. So kasama na po yan ang pandemic, kasama na po yan ang mga emergency sa buhay, no? Kasama na po dyan ang mga masamang bagay na nangyayari sa paligid po natin. Maski ang yung mga katagumpayan sa buhay, ang yung mga kaganapan, no? Lahat, maliit o malaki. Sabi niya doon, God causes all things to work together, no? Hindi ito aksidente na dumadanas ka ngayon sa pagsubok na ito. Hindi aksidente yan because God is working. Sabi niya po, God is working. He is behind the scenes of all these things that are happening in our lives. Kaya nga po, kampante, no? Nagbibigay po ng kapayapaan sa puso po natin na kung alam lang po natin that God is in control. Siya ang may akda, siya ang may gawa, siya ang may alam. Alam niya, He is aware of what's happening sa atin, sa ating bansa, saan ka man pumunta, ano man ang pangyayari, God is aware. God is working. He works. All things work together for good, for your good, my friend. And that is why, napakagandang testimony po, no? A couple of weeks ago, may mga ilan tayong kasama po sa church, mga kapatiran po sa church, na dumaan po sa pagsubok sa kanilang kalusugan. At meron din po akong kaklase nung high school na naikwento ko po sa inyo ng mga ilang araw na po, mga ilang linggo na pong nakakalipas. Siya po ay, nagkaroon po ang kanyang buong pamilya po ng COVID-19. Lahat po sila ay positive, no? Kaya nga po sa mga panahon na ito, I think hindi po, it's not gonna work when you say, think positive, no? Kasi nga po, ang mga tao ngayon, they want to think negative. Negative po sa resulta ng COVID-19. Nakakalungkot po, a couple of weeks ago, sa pagkakataong ito, para sa Panginoon, hindi po ito nakakalungkot. In fact, this is an opportunity for us to shine in times of pandemic. No? 2 weeks ago, naikwento ko po, may COVID po ang buong pamilya ng aking kaibigan, ng aking kaklase nung high school. And the Lord told me, malinaw po sa puso ko, sabi sa akin ng Diyos, ipanalangin mo siya, tawagan mo siya, get in touch with Him. So, what I did was, tinawagan ko po siya, nanalangin kami, at nagtiwala kami sa Panginoon. And here's the good news. Yesterday, tinext niya po ako, minessage niya po ako. Sabi niya, Pastor Arnold, maraming salamat. Maraming salamat sa panalangin mo. Sabi ko sa kanya, maraming salamat sa Diyos. Ang pasalamat ay sa Diyos lamang. Amen? But I do believe God is working in his life. I do believe God is also working in my faith. Sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos ay kumikilos. Ang Diyos ay may ginagawa, no? Kaya nga po, ang title natin ngayong umaga is God Works. Amen? Hindi siya natutulog. Hindi siya nagpapabaya. Siya ay continuous. May ginagawa. Sabihin niyo po, may ginagawa ang Diyos. May ginagawa ang Diyos sa buhay mo. No? Sa lahat po sa atin na kanyang mga anak, no? Magandang senyalis po yan na ikaw ay kanyang anak kung dinidisiplina ka niya. Kung may ginagawa siya sa puso mo. At sa bawat pagkakataon, nawa hindi natin makaligtaan ang pagkilos po ng Diyos. Dahil nga po sa pandemic na ito, normal na normal po ng mga tao sisisihin ng Diyos. Maraming mga tao ngayon ay binabatikos ang pamamaraan ng Diyos. Para bang wala daw ginagawa ang Diyos.
Parang ang tagal-tagal na Panginoon, wala pa rin sagot. No? Sa tingin ko po, ang Panginoon ay hindi nasusurpresa sa bawat pangyayari na nangyayari dito sa mundo. Hindi siya nagugulat. Kasi nga po, ako po ay naniniwala siya ang Diyos po ng pagpapala. Siya po ang Diyos na may sagot. Hindi lang po siya na may sagot, siya ang kasagutan sa lahat po ng ating pinagdadaanan. Ang maganda po sa Kanya ay bago pa man magkaroon ng problema, meron na siyang solusyon. Bago pa man tayo ay dumanas sa pandemic na ito, siya po ay may nakahanda ng solusyon. Kaya nga po hindi siya nangangamba. Kaya di po dapat, narapat lang na ibigay po natin ang ating tiwala po sa Kanya. Kumikilos po ang Diyos. Yan ang gusto kong ibahagi po sa inyo ngayong umaga, na ang Diyos ay hindi po nagpapawalang bahala po sa atin. He cares for you and me, at siya po ay kumikilos. Tatlong bagay na kung saan titingnan po natin kung ano po yung pagkilos niya. No? Unang-una ay yung pong God's work for us. God's work for us. Siya po ay kumikilos sa atin. Unang-una, kumilos na. Unang-una, gumawa na po siya ng mga bagay. Hindi pa man tayo, hindi pa man natin siya kilala, hindi pa man natin na lubos na unawaan, no? O nakikita ang kanyang kabutihan, may ginawa na siya. God's work for us. Tingnan natin kung ano yung ginawa ng Diyos, no? God has been working to us, no? May ginagawa ng Diyos. Unang ginawa niya po ay, tingnan po natin yung kanyang ginagawa. In Ephesians chapter 2 verse 4 to 9, NIV version, sabi doon, but because of His great love for us, dahil sa matinding pagmamahal ng Diyos sa atin, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ. Even when we were dead in transgressions, even when we were yet sinners, He loved us. Sabi nga po, no? It is by grace you have been saved, and God's raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace, expressed in His kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace, sabi po doon, you have been saved through faith. And this is not from ourselves, this is not from yourselves, it is the gift of God. Tayo raw po ay iniligtas ng Diyos. Meron na nakahambang pagliligtas po sa atin. Meron na pong nakahandang kaligtasan po para po sa atin. Para po sa mga taong mananampalataya po sa Kanya. No? Bago pa man tayo naging mabait, bago man po tayo naging karapat-dapat, dahil ni minsan po, hindi po tayo karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos. Pero, gumawa na ho siya ng paraan. Ang ating Panginoong Hesus, who was slain, sabi nga po sa Revelation, who was slain even before the foundation of this world. No? Meron ng solusyon sa ating circumstansya. Apart from Him, kung wala po ang Diyos, kung wala po siyang ginawa, wala hong pwedeng mangyari sa ating maganda. Dahil nga po ang lahat ng ating ginagawa ngayon, kung wala tayo sa Panginoon, lahat po ay patungo po sa destruction. Lahat po ay patungo po sa kamatayan. Lahat po ay patungo po sa impyerno. Wala ho tayong pag-asa kung walang Panginoon, kung hindi niya ginawa ang kanyang ginawa. Ano po yon? Siya po ay namatay sa krus at after 3 days, He rose again. Ngayon, naghahari na siya, nakaupo sa kanang bahagi ng ating Ama. No? Kung hindi po sa kanyang ginawa, wala po tayong kakayahan kahit anong gawin po natin. Sabi nga po, that we were saved, ano po yun? That we were saved through faith. Sa pamamagitan po ng pananampalataya, by His grace. No? Ulitin ko po. He made us alive through Christ, even when we were yet sinners. No? Nagkaroon po ng buhay. Kailan? Nung tayo po, kahit nung tayo po may mga pagkukulang sa Panginoon, binigyan niya tayo ng pagkakataon. At kapatid, yan ang gusto kong pagtuunan ng pansin ngayong umaga na to. Later on, babanggitin ko po yan. Pangalawa po,
ano yung una? God's work for us. No? God's work for us. Yung pangalawa po is God's work in us. No? Yung He cannot work in us kung wala naman siyang ginawa para po sa atin. No? Now that we are in Him, now that we are saved, no? Para po sa mga nangaligtas na po, ang susunod niya pong gagawin, because I believe, hindi po natapos ang ginawa ng Diyos sa atin sa ating kaligtasan. Naniniwala po ako, niligtas niya po tayo dahil meron po siyang purpose, mayroon po siyang ginagawa sa atin. And now, ang titingnan po natin is yung ginagawa niya sa ating kaibuturan. No? Pagkatapos niya tayong iniligtas, ito po yung proseso. Katulad po ng sinasabi ko po sa inyo, yung proseso po na ginagawa niya, na sabi niya, I will build you up. No? Upon this rock, I will build my church. At ako po ay naniniwala that God is building us up. No? Tinanong ko po ang isang engineer po na kaibigan po natin, si Engineer Dan, no? Tinanong ko po siya, ano po yung mga bagay-bagay na ginagawa po bago po magkaroon po ng construction, bago po magkaroon ng pag-aayos o building up, ika nga, no? May mga terminology po tayo nakikita sa mga engineer po, sa mga architect, at yun po yung mga isa po rito, yung sinasawag po na groundbreaking. Bago po magsimula ang construction, kailangan may groundbreaking po. Sa word po na breaking, yan po yung gusto kong tuunan ng pansin. Ang Diyos may ginagawa muna sa ating puso. No? Pagkatapos po tayong maligtas, meron siyang ginagawang breaking po sa atin. Katulad po ng construction, meron munang groundbreaking, meron munang paghuhukay, may pag-aayos sa ating kaibuturan. Meron dun pong sinasabing, I just want to mention to you yung mga terms po ng mga engineer po. May tinatawag na surveying. Yan po yung know the sloping of site. No? Meron din pong soil testing, para malaman po yung ilalim ng foundation na ilalagay, no? Bago po maglagay ng pundasyon, aalamin nila yung sitwasyon ng lupa, no? Matababang lupa. Ikaw ba ay isang matabang lupa? Ika nga, no? Ang ating pundasyon ay ang salita po ng Diyos, pero ang ating cornerstone ay ang ating Panginoong Hesus. Amen? Tapos magkakaroon po ng layout. Ano po yung layout? Site preparation. Meron pong excavation work, no? Yan po yung nakikita nating paghuhukay. Yan yung mga mahihirap na ginagawa muna ng construction, no? May paghuhukay. Minsan ang Panginoon, may hinuhukay po siya sa atin, may inuungkat siya, no? May mga inaayos siyang pag-uugali, may inaayos siyang mga karakter. Dahil yan nga po ang ginagawa. God is working in us. Katulad po ng construction, bago maitayo ang napakataas na building, meron muna siyang inuhukay sa atin. May inuhukay na pundasyon. Inihuhukay niya ang kanyang salita upang ang kanyang salita ay hindi lang mo narinig, kundi maging buhay na buhay sa'yo. No? Magrema, ika nga rema. Hindi lang siya knowledge sa isip mo, kundi maging makatotohanan. Yan ang kanyang inihuhukay sa inyong puso, sa ating mga puso. Kaya nga yung pangalawa, God's work in us. God is working in us. Inaayos niya ang ating kabuturan. No? Nakita po natin yung verse po na ito last week, no? In Ephesians chapter 2, verse 10, NIV version, sabi doon, for we are His workmanship, no? Created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. No? Hallelujah. That we should walk. Nais ng Diyos na lumakad tayo sa gawa niya, sa ginagawa niya sa buhay po natin. And tinignan ko po yung salitang workmanship. No? Nakita ko po na sa Greek po pala, ang workmanship, ang ibig sabihin niyan ay poema. Poema. Poema na nakuha po natin sa Ingles, yan ay ang poem. O sa ibang pagkakabanggit, poem, no? Poem po. Ang ibig sabihin po niyan ng poema o poem, that which is made a manufactured product. Ibig sabihin, tayo po ay produkto ng Diyos. Tayo po ay, sabi doon, for we are His workmanship. Ibig sabihin, God is working in us. God is forming us like the potter's hand na inaayos niya po yung paghulma doon po sa vase, no? Ika nga, no?
Tayo po ay inaayos ng Diyos. At habang nabubuhay ka, hindi matatapos yung pag-aayos na yan, kapatid. Magandang sinyalis, sabi ko nga kanina, na ikaw ay patuloy na dinidisiplina na inaayos ng Diyos because God is up to something, no? God is working in your life because He is working so that you can work, so that you can do the good work, no? He is forming your character. He is building you up. Upon this rock I will build my church. That is the promise of God. He is building us up. He is using all our circumstances. Sabi ko nga pa sa Romans 8, all things work together for our good. Maganda kung yan ang pananaw natin. May mga ibang tao po kasi na para bang nananadya si Lord, na para bang lagi na lang ganito, ganyan. But I think lahat ng detalye sa buhay mo ay pinaglalakip-lakip ng Diyos para sa kabutihan mo. Kaya kapatid, ang encouragement ko sa iyo ngayong umaga, huwag kang mangamba, huwag kang mabalisa. Don't lose hope because all these things that are happening in our lives, it is working for our good. For those who love the Lord. If you love the Lord. Sino dito ang mahal ang Panginoon? Sino dito ang mahal ang Diyos? Well, let me tell you, God is working all these things, all your circumstances for your own good. Amen? Can somebody say amen to that? Shout hallelujah, hallelujah. Hallelujah. So sabi po, workmanship is like a poem, that which is made a manufactured product. I do believe if you will remain in Christ, if you will remain in the Lord, you will come out as pure as gold. After this, you will come out as pure as gold. If you want to believe that, if you believe that, if you want that to happen in your life, come on, shout hallelujah, say amen, hallelujah. Do not lose hope. Hallelujah. Sabi po sa Philippians 2:13, sabi doon, for it is God who works. Alam niyo po, sa salvation po natin, wala pa tayong ginawa. Ang Diyos lamang ang may ginawa. Yung pong salvation po natin, it's not a reward to our good works. Because we were never saved by good works. We were saved by grace through faith. Grasya ng Diyos. Hallelujah. Grasya ng Diyos na ikaw ay gumaling sa sakit mo. Grasya ng Diyos na ikaw ay gising sa umagang ito. Grasya ng Diyos na ikaw ay nakakasigaw ng hallelujah sa umagang ito. Think about this. The blessings that you have now is not a reward. The blessing of eternal life, of salvation, is not your reward. It is a gift from God. It is God's work to us. May ginawa na siyang solusyon. Now God is working in us. Gusto ko lang pong diinan, bigyan ng sistema o ng proseso yung ating pinagkukwentuhan ngayong umaga. Unang-una, God work for you. No? Para sa iyo. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. And then, God is working in us. Bago kanya mapadala o bago kanya magamit, bago kanya gamitin, He needs to work in you first. He needs to get rid yung mga bagay na maling paniniwala at bigyan kanya ng totoong pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Sabi doon, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. This is not to fulfill. This is not to make your life prosperous or whatever. No, this is to fulfill God's will. God has His own will for you. Now, you're beginning to see yung purpose ng iyong salvation. That salvation ay hindi lang para makatakas sa impyerno, kundi salvation because God wants to work in you, God wants to work in us, so that, in number 3 po, so that God can work through us. Amen. God wants to partner with us. The truth is, God doesn't need us. He doesn't need you. He doesn't need me. But you know what? We need Him. We need the Lord. Amen.
Sabi ko nga po, kahapon, I was singing, people need the Lord. We all need the Lord. Diyan ho nagkakamali ang maraming tao. They think they don't need God. But I believe we need God. We need the Lord. We need His salvation. We need His grace. At ang sabi po nga doon, in James chapter 2 verse 18, but someone will say, no, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. No? Lahat po tayo ay merong pananampalataya. Depende na lang kung kanino ho tayo nananampalataya. Pero ang totoong pananampalataya dapat ay buhay. Ang totoong pananampalataya ay may kasamang gawa. Ang totoong pananampalataya will allow us, will encourage us, will push us, will enable us to do the work. No? That is why we need God. We need faith. And faith without work is dead. Sabi rin po sa Bible that we work out our salvation. Hindi ibig sabihin na para maligtas kailangan gumawa tayo ng good works. Hindi po. Ang kaligtasan, tayo po ay naligtas at ang produkto po noon ay magandang gawain. No? Kaya nga po, nakikita na natin dito ngayon na yes, God is building us up. God is building you up. You know what? God is healing your sickness. God is giving you breakthroughs. God is blessing you. God has niligtas ka ng Diyos sa panghabang buhay na kapahamakan. Binigyan ka niya ng blessing araw-araw. Bakit? Because God is working. God wants to use you one day. God wants to use all circumstances. Amen? Remember, God is working all these things for your own good. God is working something in your lives. No? Masyado ko na po siguro na pagdiinan yung God is working. Yes, I want you to understand that He is not stopping. Naalala niyo po yung kanta na, even if I don't feel it, even if I don't see it, even if I don't feel it, God is working. He never stops. He never stopped working. That is so true. He never stopped working for us, to us, in us. So my friend, tayo po ay dadako doon po sa pangatlo, that God is working through us. Well, number one, nakita po natin yung God's work to us. Pangalawa, God's work in us. Pangatlo, God's work through us. These are all God's work sa ating buhay. No? Kung pag-uusapan po natin patungkol po sa mga gawa o mga works, may mga tinatawag din po tayong mga works of the law. May tinatawag din po tayong works of the flesh. May tinatawag din tayong works of the darkness, the dead works, works of righteousness. We're in chapter 3 of Titus verse 5, it speaks of the religiosity of people, no? Na sa tingin nila, sa kanilang pagiging relihiyos, sila po ay maliligtas. Sa pagiging relihiyoso po nila, sila po ay gagaling sa kanilang sakit. Sa kanilang pagiging relihiyoso, sila po sa kanilang sariling kabaitan, sila po ay magiging qualified sa kaligtasan. But never, sabi nga po, never in our good works that we can be saved. It is all by God's grace through faith. Yes, God is building us up. And that is the first step. God wants to save you first. Pagkatapos po ng kaligtasan mo, hindi po dyan natatapos ang iyong paglakad sa Panginoon. Ang kasunod po niyan, God is working in us. Naayos niyo po yung puso po natin. No? Mayroon po siyang ginagawang construction, ika nga. No? And then yung pangatlo po, God is working through us. He wants us to see our capacity in Christ Jesus. He wants us to understand that if we are in Christ, God can actually use us. Amen? Use us for what? In Ephesians 2:10, balikan po natin, no? Ano po sabi sa Ephesians 2:10? And we know that God, Ephesians 2:10, sabi po doon, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared
beforehand that we should walk in them. That we should walk in them. That we should do the good work. Ano po ba yung good works na yun? Sabi nga po, yung good works po natin on our own, yung sarili nating pagpapakabait, yung sarili nating mga ginagawang kabutihan, sabi doon, all of us in Isaiah 64:6, NIV version, sabi doon, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins sweep us away. Sabi nga po, like filthy rags, yung ating daw pong kabanalan, yung ating pong kalwalat, yung ating pong kalinisan is like filthy rags sa Panginoon. Because the true righteousness can only come from the one that is truly righteous. We saw in the Bible that we have become God's righteousness. No? Wow, napakagandang title po niyan. We have become God's righteousness through ourselves. No. Ano po sabi? Through our good works. No. Through our Lord Jesus Christ. There's no other way. He is the only way to the Father. He is the only way that now we are called righteous before God. Amen? God is working for us. He works for us. He works in us. And He works through us. My friend, I would like to encourage you. No? So what is now the good works na sinasabi po natin ngayon? Yes, God is working in our lives. No? Alam na natin yan. Praise the Lord. Thank you, Lord. God is building us up. He is building up the church. Yes. You are blessed. Yes. You are healed. Amen. You are free. Yes. Free to do what? Amen? Kailangan natin tanungin yon. Free to do what? There's a good work that is set before us that was prepared for us to do and for us to walk into. Kapatid, it's time for us to shine. Especially in these times of pandemic. It's time for us to do that work. Ano raw po yung work na yun? No? Sabi doon, and do not forget, Hebrews 13 verse 16, NIV version. And do not forget, wag raw po nating makakaligtaan, makakalimutan, lalo na ho sa mga nangaligtas na, sa mga meron ng buhay na walang hanggan, sa mga tinanggap na si Jesus bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Hindi natapos ang buhay Kristiyano mo sa inyong kaligtasan. Kasi sabi doon, do not forget to do good and to share with others. For with such sacrifices, God is pleased. Here we see that the good work that the Bible is talking about, that the good work that Paul was talking about, is not about those religious good works, those religious practices that we do. No. The good work is doing good, sharing with others. Amen? There are so many things that we can share to others. We can share our food, we can share our clothing, we can share all the good things that we have, all the things that we have, we can share those things. Yes, it is good. Gawin mo yan, kapatid. Hindi ko sinasabing masama. But, I think, ang gusto kong diinan ng pansin ngayong umagang ito is that when we share with others that thing that is good sa'yo, which is your salvation. Because if salvation is all we have, and that I think is enough for us to share to others. My friend, there's a reason why God is working to you. There's a reason why, because God is working in you. No? There's a reason why God is investing in your life. God has invested His only. There's a reason why God is working through you. He wants to use you. He wants you to share that good news. Amen? He wants you to activate that faith that you have to share para ipamahagi mo kung ano yung meron ka. Ano po yung meron po tayo? Yung kaligtasan, yung good news, yung mabuting balita. For which such sacrifice, this is a holy sacrifice, no?
No? The sacrifices that God is pleased. God is pleased. In fact, sabi niya, I will be with you when you share, when you do this, when you share, and when you win the lost and make disciples. Amen? This is what the Lord, this is the reason why God is building us up. This is why God is working in us, to us, and through us. Because nais kang gamitin ng Panginoon. Amen? Huwag kang mawalan ng loob. I have a few friends within this week na nakausap ko. And in fact, this is one of my great lessons this week. No? I've realized, I found myself, alam mo yun, nagsiselos ako sa iba na may mga magaganda silang idea. In fact, sinabi ko po ito sa kanya, no? I compare myself to them na grabe, yung talino nila, yung kanilang passion sa ministry, sabi ko grabe po, someday I hope na magkaroon din po ako ng ganyang passion, ganyang ideas, and ang ganda ng sinabi ni Pastora, it's actually Pastora Grace, sabi, ang ganda ng sinabi niya sa akin, after our meeting last Wednesday, I think Friday or Thursday, nag-message siya sa akin, and I'm really blessed to receive that message. Sabi niya sa akin, Arnold, don't compare yourselves to us. Don't compare yourselves to others. Because God gave you something that is so special. May binigay sa'yo na ikaw lamang ang meron yan, special, dahil ikaw lang ang pwedeng gumawa ng pinagagawa ng Diyos. Don't try doing the things that others are doing. Don't envy those people who are serving God with enthusiasm, with passion, na para bang wala kang kayang gawin. No, God gave you something. May binigay sa iyo ang Diyos. God wants to work through you. That's why He wants to equip you. And in equipping us, hallelujah, for us to be equipped, He will give us talents, He will give us blessings, He will give us riches, He will give us connections, everything that we will need for us to become effective, gagawin ng Diyos yan. Amen. So sabi ni Pastor Grace, wag kang mainggit o wag mong ikumpara ang sarili mo sa iba because special ka, no? Meron kang pagkatawag sa Diyos na hindi binigay sa iba, no? Sa iyo lamang ibinigay. And that really encouraged me. And I hope that will also encourage you. Lahat po tayo may pinagagawa ang Diyos. Pagkatapos siyang may ginawa sa atin, mayroon naman siyang pinagagawa po sa atin. Amen? Hallelujah. Sino pong excited sa inyo to work for God? Sino pong excited sa inyo na i-represent Kanya? Sino pong excited po sa inyo? Sabi, we are ambassadors of God in His kingdom. Amen? Hinirang tayo. Ano? Know who you are in Christ. No? You are not, hindi ka lang basta-basta. Sa English, hindi ka lang just. Amen? Hallelujah. No? Ikaw ay pinili ng Diyos. No? The reason why all these things are happening, let me just close in this story. The reason why may mga nagkakasakit, may pandemic, may COVID-19, sabi ko nga po last Sunday, God is calling your attention. Amen? Now that nakuha niya yung attention mo, God wants to work in you because God wants to work through you. Amen. This is the time for us, church. Come on. This is our time to shine sa panahon po ng pandemic. This is not the time to shrink, but this is the time to rise above our circumstances. Amen. Arise and shine, for your light has come. Be encouraged. Hallelujah. And I would like to end with this. Pastora shared this verse early this morning. At sabi niya nga po, Philippians chapter 1 verse 6. When I saw this, para bang, wow, I like this. Philippians chapter 1 verse 6. No? Being confident of this. Being confident of this. We are confident in what? In what we know in Christ. The more we know Christ, the more we will understand His ways, the more that we are confident because we can trust Him. Whatever He promised, He will do it in Jesus' name. Amen? It shall come to pass. No? Being confident of this, that He who began a good work in you. Do you know who began a good work in you? Hallelujah. If you know, give Him a mighty shout of praise.
He who began a good work in you will carry it on to completion, no? Until the day of Christ Jesus. What an encouragement. Is that a good news? If that's a good news to you this morning, give your mighty praise to the Lord. Give Him a shout. Give Him whatever, a praise break right now. Give Him a mighty praise break right now. All you people, come on, stand up. Give Him praise. Hallelujah. He will not stop working until His work is done in you. That's why do not be shaken. That's why do not lose hope. Hindi ka mag-isa, kasama mo ang Diyos. Hallelujah. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayan. Hallelujah. Somebody praise the Lord. Hallelujah. He who began a good work, He began a good work in you. He will continue, He will carry it, He will make it happen. He will carry it to completion. Tatapusin niya to, kapatid. And sabi ko nga, you will come out victorious. You will come out as pure as gold if you continue to trust in the Lord. Give Him a mighty shout of praise. Hallelujah. 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 Ngayong umagang to, I would like to give you this chance. Because He cannot work in you and He cannot work through you if you will not allow the work of God to you. Kung hindi mo bibigyan ng pagkakataon ang Diyos na kumilos siya sa buhay mo, tanggapin mo siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Hindi lang po siya Diyos, hindi lang po siya tagapagligtas. Siya ay iyong Ama. Amen. Nais siyang magkaroon ng relasyon sa inyo. Nagsisimula lamang ang lahat ng ito, yung mga ikinuwento ko po sa inyo, sa kaligtasan mo. Unang-una, nais ng Diyos maligtas ka, kapatid. Whoever you are, wherever you are right now, nasa Pilipinas ka man, nasa ibang bansa, kaya kang abutin ng Diyos. At ang goal niya, ang nais niyang mangyari, unang-una ay maligtas ka. Kapatid, nais kong ibahagi sa iyo ito. Sabi po sa Romans 10:9, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kapatid, gusto mo bang maligtas? Gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Gusto mo bang kumilos ang Diyos sa buhay mo? Gusto mo bang lumakad sa buhay na ito na hindi nag-iisa? Gusto mo bang kasama mo ang Diyos parate? No? Receive Jesus Christ ngayong umaga. Tanggapin mo ang kanyang regalo sa iyo. Buhay na walang hanggan. This is your moment. This is the day that the Lord has made. This is the day of salvation for you, my friend. Huwag mong sa mga kapatiran, kung meron ka mag-anak katabi mo ngayon, I want you to pray for her. Pray for him. Let us all pray. No? Tumayo po tayong lahat. Receive Jesus Christ today. Surrender your life to the Lord. Hallelujah. Sundan mo lamang ang panalangin nito. Kung handa ka ng kapatid, wala kang kailangan gawin kundi isurrender mo lamang ang buhay mo sa Panginoon. Are you ready? Oh, I'm so excited. God is about to do mighty works in your life. And this is the start, your salvation. Hallelujah. Tumayo ka, kapatid. Lift up your holy hands to the Lord. And I want you to pray after me. Hallelujah. Aming Ama, ngayong umaga, ako po ay nagpapakumbaba. Aking pong isinusuko ang aking buhay sa iyo. Patawarin niyo po ako sa aking maraming pagkukulang. Pagpalain niyo po ako ng buhay na walang hanggan. Tanggapin niyo po ang aking puso. Ikaw po nawa ang aking maging Diyos at tagapagligtas. Maghari po kayo sa aking buhay. Pumasok po kayo sa aking puso. Mangusap po kayo sa aking puso, sa aking isipan. Kayo nawa ang masunod. Kayo nawa ang maitaas. Ngayong umagang ito, tinatanggap kita. Tinatalikuran ko ang aking lumang buhay at tinatanggap ko po ang bagong buhay, bagong umaga na nasa inyong bugtong na anak lamang matatagpuan. Si Jesus, ang aking Diyos at ang aking tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal niyo po sa akin. Ito pong aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Congratulations kapatid. Ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo ngayong araw na ito. Hindi aksidente, may plano po ang Diyos sa inyo. I would like to pray for you. At kung katabi mo ang kamag-anak mo, kaibigan mo na nagdala sa iyo sa programang ito, no? Kung sino man, I want you to pray for her, pray for him also. Let us pray. Panginoon, salamat po sa kapatiran na inabot mo ngayong umaga. Salamat po sa kaligtasan na ibinigay mo sa kanya. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa bagong umaga. Pagpalain niyo nawa ang kapatid. Nawa, simula sa araw na ito, mangusap po kayo sa kanya. I pray that you work in him, work in her, so that you can also work through him, Lord God. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. What a wonderful day. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Congratulations, congratulations po sa lahat po ng tinanggap mo sa Jesus bilang yung Diyos at tagapagligtas ngayong umaga. Yes, pwede nyo po bang isulat sa link po natin ang yung pangalan or telephone or address kung saan ka nakatira, dahil nais namin kayong patuloy na ipagdasal, nais namin kayong tawagan sa mga susunod na araw, nais namin kayong i-congratulate. Mabuti ang Diyos. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, isulat nyo po sa link po dito sa baba, no? Yung pangalan, address, telephone number, because we would like to get in touch with you po. You are blessed, my friend. Hallelujah, hallelujah. Ang buong kalangitan nagsasaya ngayong umaga. Somebody praise the Lord. Somebody praise the Lord. Hallelujah. Well, bago po tayo magtapos, isang mahalagang announcement po muna, no? Magkakaroon po tayo ng malawakang prayer and fasting para po sa Words of Life family, at magsisimula po yan sa August 29. Tama po, August 29 hanggang September 18. Sa September 18 po ay magkakaroon po tayo ng feast, Feast of the Trumpets. As usual, every year, ginaganap po natin yan. Yan po ang manggaganap po sa September 18. Sa gabi po, magkakaroon po tayo ng service. No? Diyan din po natin tatapusin ang ating prayer and fasting. So we would like to we would like to encourage sa lahat po ng kasama natin sa church. So Words of Life, August 29 hanggang September 18 po, 21 day of prayer and fasting. So, nawa, samahan niyo po kami. At sa mga bawal po mag-fasting dahil sila po ay umiinom po ng gamot, wag po kayong mag-alala, hindi nyo po kailangan mag-fasting. At sa mga gustong mag-fasting, prayer and fasting po, makakapamili po kayo ng pamamaraan kung paano po mag-fasting. No? Malalaman po natin yan sa mga susunod na linggo. And nawa ay makasama namin kayo. Luzon, Visayas, Mindanao, sama-sama po tayo, Words of Life, mag-prayer and fasting. And of course, yung items po natin ng prayer and fasting, kasama po dyan ay yung magkaroon po tayo ng kalayaan, maibalik yung ating panambahan, tayo po ay magkaroon ng magandang kalusugan, ang ating mga pamilya hindi magkakawatak-watak, at lahat po ang ating bansa po ay bumalik sa progreso. Yan, lahat po yan, ipapagdasal po natin. Ganon din po ang ating mga leaders sa church, mga pastors, patuloy natin ipag-pray. Hallelujah! God is good. Amen? Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sige po, tayo po tumayong lahat at tayo po ay manalangin. Tayo po ay itaas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Magpasalamat po tayo sa Diyos. And let me pray for you. Hallelujah. Panginoon, salamat po ngayong umagang ito. Isang linggong lumipas, naranasan, naramdaman, nakita namin ang iyong kabutihan. Salamat po sa lahat ng pagpapala na natanggap po namin. Nawa, maging sa araw na ito, sa aming pagbibigay, ng aming alay, at ng aming ikapo, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang mga kayamanang ito, na magamit ito sa patuloy na pagsuporta sa mga kapatiran na nangangailangan, Panginoon. At patuloy po na maging pagpapala ang church na ito sa mga mas marami pang kapatiran, Lord God. Lord, nawa marami pa kaming maabot na matulungan, Panginoon, through the tithes and offerings ng aming mga kapatiran. Lord, salamat po sa mga breakthroughs, Lord God. Salamat, Lord God, sa mga blessings, Lord God. Salamat, Panginoon. Ibalik niyo po sa kanila ito ng siksik, lilig, at umaapaw. Lord, nawa ay walang anumang klase ng pangangailangan ang hindi po matutugunan, Panginoon. Within this week, Lord God, I pray, Lord, I pray, wala pong magkakasakit sa COVID-19. I pray, Lord God, wala pong magkakasakit po sa amin. Sa mga mayroong nararamdaman na hindi po COVID-19, Lord, we also declare, Lord God,
kapayapaan, Lord, kagalingan sa kanilang katawan, Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito. Lahat ng papurit, pasasalamat, ibinabalik namin sa inyo at lahat po ng pinagpala, matagumpay, may kapayapaan at alam kong ginagamit ng Diyos para ipalawakin ang karya ng Diyos. Sumigaw ng malakas na Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan natin, Panginoon. Mabuti ang Diyos. Hanggang sa muli, kita-kita tayo sa isang linggo pong muli, sa susunod na linggo, at tabayanan niyo po ang ating English service, 9:30 with our Senior Pastor Joseph Zabarte, at ating Cebuano service, mamaya po alas 3 kay Pastor Jim, at pagpalain po kayo ng Panginoon. Ingat po kayo, muwa-muwa, chup-chup. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating online service. Nawa po'y marami po kayong natutunan at isabuhay po natin ang salita ng Diyos. Tayo po ay magkita-kita pa sa susunod na linggo sa ating Tagalog online service. Salamat!